Hello po, mga kababayan. Kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong isang artista, mga kababayan, ay bumanat po at umapila po dito po kay Senator Robin Padilla na isa rin pong artista, isang aktor, mga kababayan. Pakinggan po muna natin itong balita at komentuhan po natin itong si Angel Locsin na kamag-anak po yata nito, yung isa pong nasa makakaliwang grupo di umano. Di po ba? Yung si Columinares, hindi po ba? Yan po, puro nasa kaliwa po yan, di umano. Hindi po ba? Ito po, pakinggan na po natin. Nanawagan po ang aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na tumigil at gumising na kasunod ng mga pahayag nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang Facebook post, sinabi po ng aktres na naaalala niya ang dating makabayang Robin matapos itong sabihin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na isa na siyang komunista o isa siyang komunista. Kinwestiyon din niya ang pananahimik ng senador noong siya'y nare-red tag. Ang giit po ni Angel, nasaan daw si Robin noong nire-red tag siya? Kinwestiyon din ng aktres ang umano'y pagtatanggol ni Padilla kay Apollo Quiboloy at mga pahayag kaugnay ng China. Sa ngayon po'y wala pang sagot si Senator Robin sa pahayag ni Angel Locsin. Mga kapatid, Tanongin din po natin si Angel Locsin kung nasaan po siya ngayon sa malawakang korupsyon sa bansa. Nasaan ang stand mo, Angel Locsin? Dahil alam namin na ikaw ay hindi nalalayo doon sa kamag-anak mo yata na Columinares. Hindi po ba? Isang makakaliwang grupo yata yon o nasa grupo ng CPP, NP, NDF. At mukha yatang nahandun din ang prinsipyo mo. Dahil ngayon, wala tayo nakikitang nasa makakaliwang grupo at makabayang black na sinasabing makabayan. Katulad po ni Angel Locsin. Wala po silang nakikitang korupsyon. Malawakan, systematic at sindikatong korupsyon di umano sa ating bansa. Mainam pa nga Angel Locsin. Kabibiliban mo pa itong si Robin Padilla. Kaya nga sinasabi niya, mas komunista pa nga siya ngayon. Patama sa inyo yon. Isa siyang komunista dahil lumalaban siya sa katotohanan, lalo-lalo sa korupsyon. Hindi ba isa siya sa gustong matuloy ang investigasyon sa flood control? Hindi po ba, Angel Locsin? Doon ba sa grupo na sinasamahan mo at pinaniniwalaan mo, Angel Locsin? Lumalaban ba kayo sa korupsyon? Di po ba? Ang grupo nito, puro po sangkot din, di umano. Mga makabayang black na nasa Kongreso, sangkot na sangkot ayon sa mga soldiers at mga ex-bodyguard ni Saldico. Nakakatanggap ng isang damukal na maleta galing sa buwis ng taong bayan. Nagsalita ka ba riyan? Kinundina mo ba ang makabayang black na tumatanggap ng maleta galing sa buwis ng taong bayan? Mga sobre, may pari pa. Kinundina mo ba yan, Angel Locsin? Kahanga-hanga pa si Robin Padilla. Hindi po ba? At sasabihin mo, yung red tagging, na red tagging siya, mga kababayan. Tapos kayo, nagsasalita sa red tagging. Sige nga. Ang tanong, mabuti ba ang layunin ng mga kaliwa ngayon sa ating bansa? Ang mga komunista po ba sa ating bansa ngayon mabuti? Sila po ba ang salamin? Sumasalamin ba sila kay Andres Bonifacio? Itong grupo nila Angel Locsin di umano at ng kanyang kamag-anak o tsuhin niya, mga Columinares, hindi kaya? Nagtatanong lang tayo. Kung hindi niya tsuhin, kamag-anak o pamangkin niya, alin man ang tama? Hindi po ba? At sasabihin mo, sa China, kikibuloy? Hindi ba si Kibuloy, yung istasyon ni Kibuloy, ang lumalaban sa mga komunistang nagpapahirap sa mga kabataan at sa bansa? Dapat nga, hangaan mo pa si Kibuloy Dahil nung panahon na yon, tanging yung istasyon lang ni Kibuloy na, I think, SMNI, ang nagpapalabas sa kawalangyan ng mga makakaliwang grupo.
na nagpapahirap sa taong bayan at nagpapahirap sa mga kabataan. Hindi po ba? Kaya nga si Kibuloy na politika. Hindi po ba na political harassment, propaganda? Hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo kay Angel Locsin. Di hamak na matino pa si Kibuloy. Dahil ang mga kawalangyaan, ang mga makakaliwang grupo, ibinubunyag sa kanya istasyon. Hindi po ba? Hindi naman tanga, bobo. Pasalamat ka nga. Dapat nga magpasalamat ka kay Robin Dahil meron siyang paninindigan. Dahil alam ni Robin kung sino ang mga magnanakaw sa bansa. Hindi po ba? Ang tanong, dapat nga ito, isang artista ito, nag-taxpayer ito. Pero walang nakikitang ninanakaw ang buwis niya ng mga politiko ngayon. Hiyang-hiya naman tayo kay Angel Locsin. Ninanakawan ka, nagbubuwis ka, artista ka. Hindi ka kumikibo. Samantalang yung mga gusto mag-imbestiga ng flood control at yung vice president na tanging siya lang ang may kakayahan pag siya naging presidente, mapanagot lahat ng masasama. Lalo-lalo na ang grupo na makakaliwa na takot kayata na maparusahan ng mga makakaliwa pag naging presidente si Inday Sara. Hindi kaya kinatatakutan mo yan, Angel Locsin? Nagtatanong lang tayo kay Angel Locsin. Tapos isisingit po pa China? Nagkaproblema po ba ang Pilipinas sa panahon ni dating Pangulong Duterte, sa panahon ng China na sinasabi nila? Sige nga, wala tayong naging problema. Mapayapa pati mangingisda natin. Pati po ang negosyo, ang palitan ng negosyo ng China at Pilipinas ay maganda. Ngayon po ba, maganda? Bagsak nga ekonomiya natin Bound tayo sa utang. Mapakataas sa inflation. Walang pumapasok na malalaking investor sa ating bansa. Yan ba gusto mo? Angel Locsin? Ano gusto mo? Magpakatuta tayo sa Netherlands? Sa ICC? Galit na galit ka sa China, pero hindi ka galit na magpakatuta sa ICC? Unbelievable. Pagka sa ICC, okay lang. Bakit? International, ano po ba yung ICC? Para sa inyo? International Communist? Ganun ba? Nagtatanong lang tayo kay Angel Locsin. Pagka sa China, galit na galit kayo? Samantalang ang umiikot na mga produkto, negosyo sa China, galing lahat sa China. Ang mga produkto halos ng Pilipinas ay puro made in China. At ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa ay puro karamihan ay may dugong incheck. Ang malalaking negosyante at mayayaman, bilyonaryo sa ating bansa ay karamihan ay puro may dugong incheck. Pero galit ka sa China? Unbelievable, Angel Locsin. Mukhang may lahi ka rin incheck. Locsin, hindi kaya? Talaga po ang utak yata ni Angel Locsin ay utak komunista na hindi po utak ni Bonifacio. Mas hahangaan ko pa ang utak ni Robin. Yan, makakita ka na may utak ni Bonifacio. Di po ba? Kung sasabihin ni Robin, uulitin natin na siya ay komunista, maniniwala pa ako. Dahil lumalaban siya sa tama. At kinukundina niyang mali. Hindi po katulad ngayon ng mga komunista sa ating bansa. Ang mali ay sinasamahan pa. Katulad yata ni Angel Locsin. Mas pumapabor pa dito sa gobyerno na nagpapahirap sa bansa. Isang damukal na korupsyon, kahirapan ng bansa. Sang-ayong ka pa. At yung vice president na ini-impeach, na walang kontrol, walang kapangyarihan, walang kontrol sa pera ng taong bayan, aakusahan ng isang damukal na mga black propaganda, mga phishing expedition, political harassment. Kasama ka ba ron sa black propaganda sa Vice President? Nagtatanong lang po tayo kay Angel Locsin. Hiyang-hiya naman tayo sa sarili mo. Buti nga merong isang Robin Padilla na ipinaglalaban pa ang mga Pilipino. Nagtatrabaho siya sa Pilipino dahil nakikita natin kay Robin Padilla na siya ay ayaw niya ang susunod na henerasyon ng ating mga anak, ang ating mga apo, ay wala na pong kapag-pag-asa ang ating bansa.
Dahil lalamunin na po tayo ng sistema ng pagnanakaw ng mga politiko at hindi na mapipigilan ito kung hindi ito pipigilan at kukundinahin. Tapos makakarinig tayo ng ganitong isang artista na may kamag-anak na makakaliwang grupo, di umano, kukundinahin mo. Mas gusto mo yung walang investigasyon sa flood control? Tapos gusto mo manahimik si Robin Padilla sa impeachment ng Vice President? Ganun ba? Bakit? Bayad ka rin ba? Nagtatanong lang tayo kay Angel Locsin. Nakatanggap ka rin ba ng maleta? Di umano? Katulad ng mga makakaliwa na sinabi ng mga ex-marine, nakatanggap. Kasama ka ba sa nabahagian nun? At kasama ka na rin sa black propaganda sa Vice President? Di umano, Angel Locsin. Nahihiya naman kami sa iyo. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Wala kang nakitang maanumalyang korupsyon? Unbelievable. Ganon talaga. Yan po ang mga balat kayo. Komento ko po. Ang mga hindi tunay na komunista po ang tawag dyan. Mga pangsariling interest lang, di umano. Ang layunin ng mga hayop na yan, di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, si Robin Padilla pa ang pinupuruhan kasi natutumbok ni Robin Padilla ang mga tao na ito na talagang hindi totoo na mga makabayan. Lalo-lalo po ang kamag-anak ni Angel Locsin na kailanman ay hindi naging makabayan, di umano. Dahil ang ipinaglalaban nila ay puro po pang sariling interest na lamang. Magkapera at magkaroon ng kapangyarihan, di umano. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po. Thank you po sa gusto po natin tambayan mga kabayan. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa patuloy po nagsusubscribe, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo. Kay Mary Natividad Binden from Netherlands, Gayat Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, at kay Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Kingston from Hong Kong. Kay Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Celona from Sydney, Australia. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, taste lang po tayo. Ingat po kayo. Bye-bye.